A Day in My Life as a Work From Home Mom Solo Parent Edition. Good day everyone! Ito nga ang araw na pinakatamad ako. Hindi ako nag-film sa aking trabaho kaya wala kayong makikitang kape-serye ngayon. Natulog ako ng bongga after kong magtrabaho ng konti at kumayod pa rin ako kahit holiday sa US niyan. Half day lang nga rin si Jeff niyan kaya sabay na kaming mananghalian at ngayon magluluto lang ako ng corned beef silog at saka may kasamang bangus. Balibang silog with corned beef overloaded yan because we need those protein and carbs sometimes and have some cheat days like this. Umuwi na nga rin yung mama ko ng maaga dahil susundin pa niya sina papa sa Pierre galing Mindanao. Sa bukid nun pa nga galing yung papa ko which is his hometown and he goes there annually para mamista at bumisita sa mga kapatid and relatives niya. Kapag Friday maaga talaga sina Jeff natatapos sa school at nakatulog pa siya niyan sa sala dahil baka napagod sa kakalaro kaya ginising ko lang siya ng time na para kumain. Napagod nga rin ako sa chika namin ni Mama buong magdamag kaya dito lang ako at nag-relax sa sala at nilalambing si Cookie na nanghihingi ng atensyon. Busy rin kasi kami sa iba't ibang pinagkakaabalahan namin ni Jeff. Siya naglalaro at ako naman nanonood ng series kaya na left out talaga si Cookie so nilambing ko na lang. Ayaw rin talaga minsan na out of place siya kaya nakikilambing talaga sa amin. This is one of the days talaga na I'm at my laziest self dahil pagod nga rin ako. Nag-drop by pala dito yung papa ko at binigyan niya ako ng durian na mula pa sa Mindanao. Ito yung pasalubong niya sa akin and with all my might, ako na ang nagbukas nito na medyo na-challenge talaga ang pagiging strong independent woman ko niyan. Ang sarap nga nitong durian na nabigay nila sa akin at kahit hindi siya ganun ka-yellow, manamis rin talaga siya. Hindi ko na mapigilan at napakain na talaga ako nito at 2 piraso na lang ang natira. Dumako na nga rin ang hapon kaya nagluto na agad ako ng dinner namin ni Jeff. I just chopped some aromatics and veggies at nag-mince na rin ng garlic. Pangmaramihan talaga ang minimins ko na good for 1 week to save my time and energy. Nagmince din ako nitong chicken breast na ilalagay ko sa aking silken tofu stew. Nagseason na rin ako ng shrimp dahil gagawa ako ng shrimp tempura. Kung sasabihin nyo man na mali ang pagkakagawa ko niyan, hayaan nyo na kasi iba-iba naman tayo ng version. Wala namang hard rule kung paano nyo gustong lutuin ang shrimp tempura nyo. Yung iba naman kung magkapag-correct sa akin para namang alaki na ng kasalanan ko na hindi ko sinunod ang recipe. Minsan minomodify ko talaga ang recipe depende kung ano yung feel kong idagdag at ngayon sa mapo tofu ko naman nagsaute ako ng aromatics at nilagay na ang ground chicken meat. Naglagay na rin ako ng pampalasa nito and let it simmer for few minutes. Habang busy ako sa pagluluto dito, busy rin itong mga anak ko na magharutan. To add the cherry on top at ang highlight nito ay ang silken tofu. I bought this sa Korean Mart dito sa amin. When I first tried it, nagustuhan ko nga ito kaya I always thought of trying this again. I just love how the tofu complements the dish at gusto ko talaga itong kainin ng mainit pa yung tipong nabuburn yung upper side ng bibig ko. Napaka-satisfying talaga. Minsan naisip ko, masukista nga talaga ako kasi this is my way of inflicting pain na nasasatisfy ako. Charing, bitaw oy. Masarap nga rin ito so it's definitely one of the Korean meals I'd like you to try. One of the homey meals talaga to at kung matagal na kayo rito, alam niyo talagang ang hilig ko sa mga soup. Nag-relax lang ang 2 kong anak dito habang naghahanda na ako ng dinner namin. I plated our dinner and ready na nga rin itong shrimp tempura and also the mapo tofu chicken I made. Minsan, Jeff is reluctant to try new food na niluluto ko kapag bago sa paningin niya pero minsan open din siya to try different dishes. Napakasarap nitong iparis ng kanin and while I'm editing this vlog, nagre-crave na naman ako nito. It was a great meal we had and time na naman ulit to go back to my safe space at magpahinga. I just rested most of the day and that was a recharge I needed the most. And that's all for today. Thank you so much for watching. Bye!